Pakinggan po ninyo itong sinabi ni Attorney Congresswoman Laila De Lima sa kanyang reaksyon sa Supreme Court decision na sinasabing unconstitutional yung proseso. Okay? At yung kanya sinasabi rito na hindi pa tapos ang laban, hindi pa tapos ang issue ito, totoo po yan. Eto po pakinggan po ninyo yung kanyang sinasabi para kayo mismo ang makapagpapasya. Ako sa aking initial na paniniwala rito, tamang-tama itong kanyang sinabi. To those discouraged, I understand your dismay. But let me assure you, this is not vindication for anyone. This is not exoneration. Walang naburang kasalanan, walang nalinis na pangalan. Teknikal ang desisyon. Ang mga alegasyon ay nananatiling totoo, malubha, at hindi pa nasasagot. We must not let this ruling numb our sense of justice. Hindi tayo dapat masanay sa mga leader na hindi napapanagot. Hindi pa tapos ang laban. Kaya sa lahat ng nagmamalasakit, sa lahat ng nagtatanong, patuloy tayong manindigan. Patuloy tayong magbantay. Patuloy tayong manindigan para sa isang gobyernong totoo ang pananagutan. Ang linaw. Napakalinaw po nung sinasabi ng kongresista. At ako naniniwala dyan. Kasi nga, di ba? Sinabi ko na doon sa unang video natin na hindi pinakialaman at hindi sinabi ng Korte Suprema sa kailang desisyon ang isyo ng di umani paglabag sa batas yung article of impeachment. Wala. Kaya hindi pa ito nalilinaw, hindi pa ito nasasagot, kaya buhay na buhay pa. Sabi ko nga sa inyo pansamantala lang pong nawala yun. Kasi nga sinasabing illegal. Pagdating ng February, ilang buwan na lang, pwedeng umpisahan muli. Dahil hindi pa totally nakakalusot si Sara Duterte sa kapagdududang nawala ang tiwala ng taong bayan sa kanyang paghawak ng pera at paghawak bilang pangalawang pangulo ng bansa. Malinaw po yun. Okay? Yan ang kailangan. At sabi ko nga, maraming debate rito, maraming usapan. Pero isa lang si Congresswoman De Lima na abogado, dating senador, ngayong congressman, na nagsasabi. Yun, totoo yun. Doon sa nakakaintindi. Doon sa mga hindi at ayaw intindihin, siyempre galit sila kay De Lima. At makagalit din sa akin. Pero I don't care. Ako naniniwala, yun naman talaga ang totoo. Hindi dinismiss ang kaso. Sinabi ng Supreme Court, hindi nila sinasabing walang kasalanan o may kasalanan si Sara Duterte. Napakalinaw ng desisyon po. Ulitin ko hindi po sinabi ng Korte Suprema na may kasalanan o wala si Sara Duterte. Ang sinabi ng Supreme Court, mali ang proseso, nagkamali ang Kongreso, kaya lumabag sa batas dahil isa lang ang impeachment sa isang taon, hindi pwedeng dalawa o higit pa sa isa o tatlo, apat. Yun ang unconstitutional. Pero yung di umano'y grabbing corruption sa Department of Education, Office of the Vice President, Confidential Fund, at saka po yung pagtatangka sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House, di umano'y nakakalulang pera sa mga bank account, hindi po yung pinakialaman ng Supreme Court. Hindi tinakil nila yun. Yun ang dapat pag-usapan sa impeachment trial. Kaya nga yung panindigan ng ibang senador, ituloy natin ang trial. Kasi tayo nag-umpisa na. Meron din tayong constitutional duty. Kung ang tingin ng Supreme Court nagkamali ng proseso, technical lang yun. Technical yun. Hindi yun may kaugnayan sa ebidensya at posibleng pagkakasala, pagkakamali, posibleng pang-abuso ng Vice Presidente. Ayan ang malinaw dyan, Kaya talaga lang matindi ang mga isyong ito. Ano po inyong masasabi dyan? Ingat lang po. Habang medyo masama pa rin panahon, hopefully medyo magbabago na. Ang akala nga po yata ng ating mga kababayan na DDS, ligtas na si Sara Duterte sa lahat ng kanyang ginawang kabulastugan,
sa 7 articles of impeachment na nireklamo laban sa kanya. Yan po ang iniisip nila. Yan po ang kanilang sinasabi. At tagumpay nga daw po ito para sa mga DDS. Diba? Nakakalungkot lang po yung katangahan talaga at kabobohan nitong mga kababayan natin dahil nga po hindi nila naiisip at hindi nila naiintindihan ang tunay na mga pangyayari. Hindi nila kayang arukin ang sinasabi ng Supreme Court. Technicalidad lamang ang sinasabi na unconstitutional doon sa Supreme Court. One bar rule. Ang sinasabi ng Supreme Court parang nagdoble-doble. Pero hindi po totoo na nagdoble-doble. Ito pong mga impeachment complaint. Hindi po. Mali ang mali pagkakaintindi rin ng Supreme Court. May mali rin dito ang Supreme Court. Ito nga pong problema Supreme Court ang nagsabi. So, kanino tayo aapela? Kung mali ang Supreme Court, paano tayo aapela? Saan tayo aapela? Sa Court of Appeals? Hindi pwede dahil mas mataas ang Supreme Court sa Court of Appeals. Diba? Kaya nga po dito, ito ay isa lamang pagpapatunay na talagang napaka-lakas ng koneksyon ng mga Duterte. Kaya nga po, kahit na nagsusumigaw ang mga ebidensya dito sa impeachment complaint na inihain laban kay Sara Duterte, ay nagawa nilang sabihin na ang teknikalidad nito ay labag sa konstitusyon. Diba? Pero tama naman yung sinabi ng Supreme Court. Hindi naman po nila inaabsuelto si Sara Duterte sa lahat ng mga kasalanan nito. Bagkus ay pwede pa rin siyang kasuhan sa mga korte na pwede pong i-hearing ang kanyang mga kaso. So yung kasong kriminal pwede pa rin pong isampa kay Sara Duterte. Ngayon, meron po ako napanood na balita at gusto ko pong i-share sa inyo para po inyong maintindihan din. Lalo na sa mga bobong DDS, di ba? Alam natin, di naman nakakaintindi ang mga yan. Pero para po marinig nila ang dahilan at kung bakit po itong sinasabi natin na impeachment trial na sinasabing unconstitutional ay meron pong pagkakamali. So ito po yung interview ni retired Justice Antonio Carpio. Ito yung hinamon niya si Digong sa isang debate pero tumiklop si Digong at hindi po nakipaglaban ng debate. Ito po ang sinasabi niya na meron pong mali doon sa desisyon ng Korte Suprema. Diretsa ang tanong na po sa inyo, kayo po ba ay pabor o hindi sa naging desisyon nitong mga maestrado na sabihin unconstitutional itong articles of impeachment laban kay VP Sara? Well, may mga question kami dahil yung ruling nila na labag sa 1-year ban yung fourth complaint, I think mali yun. Factually erroneous yun. Dahil sabi nila starting the adjournment of the House on February 5, 2025, yung 1-year ban nag-umpisa na. The 1-year ban started to run on upon the adjournment. Pag ganyan, yung fourth complaint naman was actually voted upon by the plenary before the adjournment. Okay. Dahil before nag-adjourn sila, pinasa nila yung fourth complaint. They acted and voted on fourth complaint. So, bago nag-umpisa yung yung 1-year ban, nakapasok na yung fourth complaint. So, ang mali nila, akala nila, hindi binoto. The House did not act on the fourth complaint. Sabi nila, hindi raw the House did not act and vote upon the fourth complaint. Pero the records will show the House actually acted and voted on the fourth complaint. So factually, may mali sila. So
yung conclusion nila na the fourth complaint cannot be considered filed on time because the 1 year had started to run. Mali yun, because before the 1 year ban started to run, the House voted to approve it. Hindi nila alam na meron palang approval. Pero pag-usapan po natin, Justice, itong Ayan. Bakit kaya hindi ito inimbestigahan ng maayos ng Supreme Court? Diba bakit hindi ito pinag-aralan ng Supreme Court? Mabuti pa tong si retired Justice Carpio. Diba alam niya na meron pong ginawang aksyon ang House of Representatives doon sa fourth impeachment complaint. Diba alam niyo ito masyadong technical talaga. Karamihan sa ating mga kababayan baka hindi na ito intindihin, hindi na ito pansinin. Basta pag sinabi lang ng Supreme Court unconstitutional o unconstitutional pala, wag na ituloy. 'Di ba? Kahit nga yung mga ilang senador katulad ni Jinggoy, si Panfilo Lacson, si Amy Marcos, si Bato de la Rosa, si Robin Padilla, si Bongo, sinasabi nila, wag nang ituloy, igalang ang Supreme Court. Katulad niyan, may mali ang Supreme Court. Nakita ng ating dating justice, retired Justice Carpio, na merong mali sa ginawa pong pagdedesisyon ng Korte Suprema. So, kanino tayo dudulog? Kanino tayo lalapit? Supreme na nga yan pinaka-supreme. Pero, kahit na yan ay Supreme Court, wala po silang karapatan at wala po silang kapangyarihan para utusan ang impeachment court na siyang Senado para po itigil ang impeachment trial or hindi po litisin si Sara Duterte sa kanyang impeachment. Hindi po pwede yun. Wala pong kapangyarihan ng ang Supreme Court na ganyan. Diba? So, nasa mga senador pa rin po ito. Kung sila'y mag-caucus at magbotohan kung itutuloy ang impeachment trial or hindi. At kahit na ano pa sabihin ng impeachment, kahit na ano pa sabihin ng Supreme Court, hindi po ito pwedeng maging dahilan para po hindi litisin si Sara Duterte. Ang pinaka-importante pa rin po ay dinggin ang siyang kung ano ang hinaing o ang hinihingi po ng taong bayan. Justice para po sa kaban ng bayan at justice para po sa ating mga kababayan na sanay sila na lang ang nakinabang sa mga ninakaw sa kaban ng bayan. Di ba? Ito, dapat talaga ito ay litisin. Dapat talaga ito ay ituloy. May mapanagot kung meron talaga nagkasala at kung wala naman pong may nagkasala, 'di ba? Sana po, 'di ba? Ma-acquit at 'di ba malinis ang kanilang pangalan. So dito si Sara Duterte hindi po nalinis ang kanyang pangalan dito. Sabit pa rin siya. May mga ebidensya pa rin ng pagnanakaw. Hindi ibig sabihin nito na unconstitutional ang impeachment trial ni Sara Duterte ay ito ay walang kasalanan at walang ginawang pagnanakaw. Nandiyan po ang mga ebidensya, nagsusumigaw ang mga ebidensya na si Sara Duterte po ay merong ginawang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kung ito'y mapatunayan ng prosekusyon na totoo, tama, accurate, lumabag talaga sa batas si Sara Duterte, di masisipa siya as OB at as Vice President. Pero kung hindi, di ba? Di Vice President pa rin siya hanggang 2028. Ganun lang po kadali yun. Di ba? Paano pa yung iba niyang kaso? Pagmumura at pagbabanta sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at sa ating House Speaker. Di ba? So, tignan natin kung ano pa po mga magiging update dito. Kung ano mga magiging galaw ng mga senador, lalong-lalo na ng mga pro-Duterte. Tignan natin kung sila ba ay mga magmamatigas o magmamagaling or kakampi sa Supreme Court kahit na wala na mga kapangyarihan ng Supreme Court over them. Diba? Tignan po natin ang kanilang mga galaw. So yun lamang po. Salamat Sir Mike Abe sa video po na inyong binigay sa amin. Salamat Sir Mike Abe, Opinions at MA Pinoy TV dito po sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta
sa aming mga channel. Ingat po kayo. Nasa mga panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.